Tatawag lang ni Mama. Nakahanap na raw sila ng label doon sa produkto natin. At habang nandoon sila, papatayo na raw nila yung factory. So, matatagalan pa si na Luis sa Manila? Malamang. Kasama ni Louie si Mama. Alam mo naman si Mama. Hindi aalis yun doon hanggat hindi pa natatapos ang trabaho. Okay lang ba sa iyon, Graciela? Ate Graciela, tinatanong ka ni Mama. Ay, pasensya na ho. Ano ho yun? May extend pa doon yung stay ni na Luis sa Maynila. Okay lang ba sa iyon? Di ho ba nakakahiya na nakikitira ko ako dito? Huwag mong problemahin yun. Kung sino mahal ang anak ko, mahal na rin namin. At sana hindi mo na lang siya. Siya na kasi ang susunod na hawak ng negosyo ng pamilya. Sana man lang nagpasabi ka kay George na hahanapin mo si Graciela. Magdamag ako nag-alala sa'yo Umulan pa ng malakas. Malay ko kung napano ka na. Pasensya na po kayo, Lo. Hindi nga kami nakauwi kagad ni Graciela kasi nga po ang lakas ng ulan. Kumusta naman siya? Ayos na po, Lo. Ayun, nahatid ko na siya kina Ma'am Mara. Kala ko ba iniiwasan mo siya? Bakit ngayon ikaw pa naghahanap sa kanya? Tama nga po kayo, Lo. Baka nga mali yung pamamaraan ko. At isa pa, ayoko nang saktan pa si Graciela. Ayoko na siya makitang umiiyak. Dami na nga niyang problema, dalidag pa ako. Sige, kung yan ang desisyon mo, bahala ka. Nasa tamang edad ka na, Martin. Alam mo na bawat desisyon ng isang tao, merong kinahihinatnan. At sermon ang kahihinat na natin kay Sir Roman. Kapag hindi ka pa gumayak dyan, hindi ka na. Huwag ka na magsuklay po. Hindi ka na. Good morning, ate. Ready na ang breakfast lunch mo. Sensya ka na, nalita ko ng gising ha. Ikaw patuloy ang naghanda niyan, dapat nagpapahinga ka pa. Ano ka ba, ate? Hayaan mo na akong pagsilbihan ka ngayon. Napuyat ka, kakabantay sa akin sa ospital. Bawi ko na to. Bawi ko na to sa mga araw na ikaw ang nag-alaga sa akin. Pag maayos na ako, tutulungan din kita, ate, sa malinis na paraan. May ibabalik natin sa dati ang buhay natin. Kahit tayong dalawa na lang, kakayanin natin to. Sige na, ate, kain ka na. Pagbubutihan ko pag-aaral ko, ate. Makakatapos din ako at may pagmamalaki mo rin ako. Pagkatapos nun, tutulungan na kita sa mga gastusin natin dito sa bahay. Yung utang natin kila Brando, makabayaran din natin yun. Ibabalik din natin sa dati ang buhay natin. Basta ngayon, ate, magiging katuwang mo na ako. Hindi na ako magiging pabigat. Hindi ka pabigat, Kiefer. Ikaw ang inspirasyon ko kung bakit gusto kong magpakatatag. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay kahit wala na si Mama at si Papa. Para sa'yo, lalaban pa rin ako. Para sa'yo, pagbubutihin ko yung bio-exams ko. Tutuparin natin ang lahat ng mga pangarap natin, Kiefer. Sige na, ate. Sige na. Tapusin mo na yung pagkain mo. Baka maliit ka pa sa review class mo. Sige na. Sabayan mo na ako. Hindi, okay na. Tapos na ako, ate. So, anong nangyari sa inyo ni Graciela? Naku, mo sabihin wala. Magdamag kayong magkasama. Yan ka na naman, Kuya George. Minsan talaga madumi ang isip mo Ano na lang, may nangyari ba? O kaya ano na lang pinag-usapan ninyo? Wala nga. Pwede ba naman yung wala? Naku, ito naman. Huwag mo sabihin wala. Dahil sigurado ako, meron yun. Narinig kita Sinabi mo sa lolo mo na ayaw mo nang paiyakin si Graciela. O ano ibig sabihin nun? Di yun na yun. Ayaw mo lang aminin sa akin. Pero kayong dalawa ba nagkaaminan na? Huy, naman si Martin, nagpapapilit pa Ikaw ba?
Naamin mo na ba sa sarili mo na mahal mo siya? Yung ka na naman eh. Ako na naman. Ikaw to nagpapakita ng care, concern, at sweetness sa kanya. Tapos magiging ako? Nako, yung ba yung wala? Aminin mo, ikaw yung laging nandyan para sa kanya. Lagi ako nandyan para sa kanya. Dahil kailangan niya ako. Hindi. Lagi kang nandyan sa kanya dahil hindi mo siya maiwan. Dahil si Graciela na ang tinitibok ng puso mo.